Pakiulit mo ulit. Yung Philippine Social Development Foundation, ang presidente po si Ms. Evelyn De Leon. And then another one is People's Organization for Progress Development Foundation, si Merlina Suñas, and Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation. So ang alam ko sir, kasama sila kasi kinukwento naman po ni Ms. Napoles at saka yung mga presidente na ito, nakasama sila doon sa fertilizer. Medyo magaling mag-isip, no? By the way, pag sinasabi mong Ms. Napoles, just for the record, you're referring to, pakisabi yung huli. Janet Lim Napoles. Okay. So medyo marunong din kasi isipin mo nung ginawa yung foundation mo, 3 years later. So alam niya na ang requirement ng COA or ng SEC or whatever na may 3 years. So ibig sabihin 3 years before, naisip na niya na 3 years from now, magagamit ko tong foundation na to. No? Yes po. Ikaw personally, at around what time, what year, or kailan mo nakita na, sandali lang, peke pala itong mga foundation na to? Itong huli na po sir. Kasi nung una, meron sa opisina kasi ang designation. Like nung una, ako may hawak ng nagpapaship ng mga items ng kasi meron po kami sa office yung mga sprayers, mga ganon, fertilizers, mga pinagkukuhanan. So itong huli na po na meron yung pamangkin niya si John Lim, yung presidente po ng Ginintong Alay, inassign niya sa kanya po kasi inassign kasi masyadong workload na ako. So bukod sa pagpa-follow up sa mga agencies, yung paniningil, bukod sa nagre-record, balance, so ayaw ni Ms. Napoles, baka kasi magkamali ako sa financial transaction. So, meron siyang inassign, kasi pati ba daw, ang sabi kasi ni Ms. Napoles, pati ba naman yung follow up ng mga shipment, delivery, kailan darating, yung schedule ng alis ng barko, yung ganun. So, in-unload niya yan sa akin at inassign niya po sa pamangkin niya. So, and that's why yung testimony mo is only part, no? Yes, of all of this. And kailangan namin marinig yung testimony ng iba para mabuo. In that sense, naintindihan kita na mahirap magbigay ng petsa, ng pangalan, ng ilang taon na ito, no? Yes, anong taong ka ulit for the record nagsimula kay Ms. Napoles? 2002 po. 2002, no? Yes, Noong 2002, ganyan na ba siya kayaman? Kasi nung 2002 nasa Alabang Village na siya. Tapos meron na siyang mga sasakyan, mga expedition, mga E150. Before 2002 kilala mo na siya? Opo. Sorry, more or less ilang taon ka na ba? 31. 31. So 10 years younger, mga 1980s ka, no? So nung let's say a few years before 2002, ang pagkakilala mo sa tita mo or sa ate mo, mayaman na talaga or buti lang yumaman? Hindi po. Ano lang siya, mahirap lang. Mahirap. Kasi yung bahay po sa Binyan, Laguna, maliit lang din yun eh. Tapos yung isang sasakyan po na... Mga kailan yun? 80s, 90s? Kasi grade 3 ako, 1989 yata po. 89, doon ka pa sa Binyang pumupunta, mahirap pa siya. Opo. So somewhere in the 90s or late 90s or early 2000s? Noong 2002 po, nagulat na lang ako na nasa Ayala, Alabang Village na siya. So nung ano ba talaga yung negosyo nito ni Madam kasi so naintindihan na ano ko naman po na naintindihan na unawaan ko naman kasi kaya pala siya na ganito kasi syempre contractor siya. So nagtatransact siya sa gobyerno. So siguro kumikita siya ng medyo malaki. So before that wala kang alam na business niya or tumama sa sweepstakes o sa loto? Wala po. Kasi nung dati naalala ko pa po nagbebenta pa kami nung anak niya ng mga sinasamahan ko pa sila nang nagbebenta ng ano to yun, mga ballpen, mga... So medyo close kayo talaga, even before. Nung pamilya ni Ms. Napoles? Yes po. Nagtatawagan, nag-uusap. Kasi meron magpipinsan na hindi ganun ka-close. Yeah, But in kami your ni Madam case, close. magkakilala kayo. Yes po. And normal naman sa ating Pilipino, di ba, kung sinong medyo makaangat sa pamilya, tutulungan din yung iba. Kaya minsan kamag-anak din ang kinukuha. Hindi po siya ganyan sa amin. Hindi. Kailangan pagtrabahoan mo? Yes po. So like ikaw, nung nagtatrabaho ka, galante ba siya sa inyo? Hindi. Hindi naman po. Like for example, sweldo mo nung kasi may sweldo nga po. Sabi nga niya sa akin, ako pinsan niya na ako, tatapatin niya yung sahod ko sa Chinese General. Eh nung pagpasok ko, hindi niya po yun tinupad, yung usapan. So, okay na lang kasi ate ko naman siya. And then at the same time, I stay sa bahay niya. Okay lang kasi... Pero nung trusted ka na, nung ikaw nang sumusulat ng mga pera, may accounting ka na, medyo naging mas galante na sa'yo o ganun pa rin? Hindi din, gradual lang din sir ang pag-angat ko. Kasi nabasa namin sa dyaryo, galante magregalo.
Sa mga kausap niya. Sa mga parang part of doing business. Yes po. Diba, Pero kami, mga empleyado, hindi. Mga mamamahalin na bag sa limbawa. Yes po. Sinong bumibili nun? Siya mismo o may inutusan din sa inyo? Siya mismo. Tapos yon binabawas din ba yon o saan kinukuha yung pera pa? Minsan din binabawas din po. Sa mga kausap niya, Sa kausap niya? yeah, meron po. Minsan binabawas. Or minsan din po, bigay na lang niya po. Sa ano ba, so far ang sinabi mo, congressman, senador, head ng agency, no? Sa DBM may binibigay din? Wala po akong maalala na, o wala po akong nakita na Sa mga departamento? departments. Pag sinabi implementing agency, yun lang bang mga sinabi mo kanina na mga NAPCOR, TLRC, etc. Or may sinasabi ka, meron din bang mga department? May mga secretary ba o USEC, ASEC? Meron din. Meron din. Meron din. Ano, kausap din niya? Yan ang hindi ko alam, sir. Kasi kinukwento na lang po ni Miss Napoles Kasi sa hindi akin. mo hawak yon. Yes Oh. po. Pero sa kwento niya sa'yo, marami siyang kilala sa gobyerno. Yes po. Sa judiciary, may kilala din siya. Yes po. Sa ombudsman. Ombudsman. Sabi niya, meron Bago siyang yung kausap. ombudsman natin, ha? So I'm not referring to the ombudsman, but in general. Sabi sa niya po, office may of- kausap siya sa ombudsman. So isa yun sa kung bakit kayo din takot or bakit ganito yung nangyayari sa inyo. Dahil tingin nyo, sa bawat sangay ng gobyerno ay meron siyang yes kilala. po. Yes po, sir. Pero buo naman ang tiwala nyo ngayon sa DOJ. Yes po. At naniniwala kayong talagang tututuhanin yung mga kaso na ito. Yes po, sir. Kaya nagpapasalamat po Sige. kami kay Secretary. Marami lang magtatanong at naka 10 minutes ako, pero huling tanong ko din, may tanong lang ako kay Secretary. Ikaw ba papayag ka na maging state witness si Janet Lim Napoles? Hindi po. Okay, thank you. Ma'am, can I ask you the same question? Lumabas kasi itong mga ano na to, and I know you're working really hard, and napakabigat ng mga kaso na pupunta sa inyo after the last administration, no? And alam ko napakabigat din na nakakaaway nyo, but may lumabas kasi that the government is considering to make Janet Lim Napoles a state witness. May I know categorically, is this a possibility or... It's always within the realm of possibility, but as of this very moment, we are not even discussing that yet. And Wala is it- po. Insofar as DOJ, insofar as NBI is concerned, No. wala. Okay. And yes. I know you personally, ma'am, even before you became the DOJ secretary. And I know hindi kayo nagpa-file ng kaso or you don't sign your name unless tingin nyo pulido to, unless tingin nyo it will stand up in court and everything, no? So when you file the cases, I assume that you will be consistent with your track record, no? Hindi kayo magpa-file na tingin nyo matuthrow out ng korte. Yes, Your Honor. Kaya nga po medyo tumatagal. And hindi ba, ma'am, isang assurance sa ating kababayan, isa sa requirement ng state witness ay yung nakalagay na the testimony of said accused, that there is no direct evidence available for prosecution of the offense committed except the testimony of the accused. Meaning, kung nasayo lahat ng ibang whistleblowers, kung lahat ng dokumento nasayo, etc., kahit gusto nung kung sino man, hindi kukunin ng korte na state witness si Ms. Napoles. Opo. Oo. Because it's really a very essential element. Kung pwede nang ma-convict yung iba pa ng mga akusado na hindi na kailangan ang testimonya o cooperation ni Mrs. Napoles. And that's one of the reasons, ma'am, kung Hindi siya bakit kailangan. kami mapilit dito sa investigasyon at Benhar at sa iyong mga kasamahan, kung bakit namin gusto lumabas lahat to. Aside from pag lumabas to, yung threat bababa kasi habang hindi alam ng tao kung ano sasabihin nyo, kung sinong idadawit, kung anong alam, di ba? Nandun yung incentive na pag nawala kayo, na-areglo or napunta sa ibang bansa, na-kidnap, hindi alam ng tao nangyari. But as soon as lumabas, kung sino, di ba, protection din natin lahat, even sa DOJ, kung may magpe-pressure or nalipat to sa ombudsman, pag sinabing kompleto na lahat to, hindi na namin kailangan testimonya yan, yun ang assurance natin na hindi na siya magiging state witness. Kung hindi, wala na sigurong magwi-whistleblower katulad ninyo kung yung tingin natin na pinaka-guilty o yung ano nito lahat, no? Pero Benar, isa pang question, no? Sabi sa dyaryo kasi, sinasabi ni Ms. Napoles, hindi daw siya mastermind. Meron pa daw mas mastermind. May alam ka ba dito? Wala ho. Siya ang mastermind. Siya ang Kasi siya po mastermind. yung boss ko. So, ibig sabihin lang, meron lang siyang mga kadil
Pero sa personal knowledge mo, siya na ang pinakamay alam nitong lahat. Yes, po. At siya ang gumawa ng scheme o scam o makinarya para ma-convert yung pera ng gobyerno sa kanyang personal na kikitain. Yes po, sir. Okay. So, huling try na lang. Hindi ba talaga pwedeng banggitin ng mga pangalan? Ilang araw na lang po. Pwede na natin Well, malaman. Mr. Chairman, only on that assurance that, I mean, between today, Thursday, and Monday are few days, and nabanggit na naman yung mga pangalan ng COA at ng ibang mga witnesses. But after the filing, I would expect that we'll be able to have a tell-all session that masabi natin lahat. And only because I think the Secretary knows some things that we do not know, or there are some considerations that we do not know, and she doesn't want this to affect that filing. Thank you, Mr. Chairman. So, Madam Chair, we can have a tell-all after